Hindi pa man nagsisimula ang NBA season, pero mukhang yung kamalasan ay nagsisimula na sa Memphis Grizzlies pagkatapos na mabasag ang paa ni JJ Jackson II. Malaking responsibilidad ang mawawala sa Memphis Grizzlies dahil kinakailangan niya ng panahon upang magpagaling. Yung iba ay inaabot ng kalahating season o baka buong season pa. Pero ang magandang balita dito mga boss, 3 buwan lang mawawala si JJ Jackson para sa kanyang recovery. Pagkatapos ng 3 buwan, doon natin malalaman kung ano na yung kanyang status, kung mayroon pa bang extension o siya'y tuluyan ng makakabalik. Importanteng manlalaro si JJ Jackson II para sa Memphis. Galing sa 2-week contract, kinonvert siya sa standard contract pagkatapos na makitaan ng potensyal. Dahil din yan sa kanyang exposure, natanggap ng mga playing time dahil sa tinadtad ng injury noong nakarang season. Pagkatapos sabihin ng agent ni Evan Fournier na wala silang natanggap na mga interes galing sa NBA team, ngayon sa kakalabas lang na balita, itong kampo ni Evan Fournier ay nakatanggap ng 2-year contract sana na offer galing sa Washington Wizards. Subalit ito'y tinanggihan ni Evan Fournier at mas pinili niya na pumunta na lamang sa overseas at maglaro, pumirma ng kontrata sa Olympiacos. Ang naging malaking dahilan ay dahil gusto niyang mag-compete doon sa kanila sa malakas na team. At itong Washington Wizards ay kanyang tinawag na losing team, which is hindi niya gustong maglaro doon. Yes mga boss, ang tanging dahilan kung bakit inayawan niya yung offer galing sa Wizards ay dahil ayaw niyang maglaro sa isang talunan na kupunan. Ito isang malaking sampal para sa Washington Wizards, ito isang malaking kabastusan. However, nasa kay Evan Fournier ang desisyon kung ano ang kanyang gusto para sa kanyang karera. Sasamahan ni Troy Brown Jr. sa Davis Bertans sa magkakaroon ng workout session para sa Golden State Warriors. Kung mayroong pagkakalintulad ang dalawa dahil yun sa kanilang 3-point shooting, parehong power forward ang mga ito, si Davis Bertans at si Troy Brown Jr. Pero matitinig sila na shooter galing sa 3-point line. Isa lang ang ibig sabihin nito, pinapalakas palalo ng Golden State Warriors yung kanilang opensa sa labas. Siyempre malakas na yan dahil kay Stephen Curry at sa mga shooters nilang kasama, pero kanilang pinapalakas pa ng husto. Ibig sabihin nito ay magko-compete sina Troy Brown Jr. and Davis Bertans sa isa't isa kung sino ang makakakuha ng huling posisyon para sa Golden State Warriors, kung sino ang pipiliin ng Warriors sa kanilang dalawa. Di hamak naman na mas mabilis tumira itong si Bertans kumpara kay Brown Jr. Matinik yung kanyang quick release. Kay Troy Brown Jr. naman, hindi lang yung kanyang pagiging shooter ang kanyang kalakasan kundi yung kanyang depensa. Para sa inyo mga boss, sino kaya ang kukunin ng Warriors sa kanilang dalawa? I-comment lang.